Kahit araw-araw mong kainin to, walang problema dahil healthy to. Kaya naman kung mahilig ka dito, i-share ko sa'yo yung recipe nito. Kakailanganin natin dito nitong napa cabbage. Sinislice ko lang to, tapos natanggalin naman natin yung matigas na part. Huhugasan ko nga muna to isa-isa para masigurado na walang dumi, tapos saka ko naman to hihiwain ng ganyan kaliliit. Ilagay na natin sa lagayan, tapos layer lang natin to at budburan natin ng asin. Ibababad natin to ng mga 2 oras, tapos every 30 minutes halo-haluin natin siya. Kapag ganito na yung itsura ng cabbage, pwede mo na itong hugasan ng 3 beses hanggang 4 na beses, tapos pigaan mo rin. Para sa sauce naman, kakailangan natin ng glutinous flour, lutuin lang natin to. Tapos dito naman sa meat grinder, white onion, ginger, garlic. Tapos ang pampatamis ko dito na ginagamit ay piras. Kung namamahalan ka sa piras, pwede ka gumamit ng sugar. Tapos ito naman yung patis na ginamit ko. Gagamit rin tayo dito nitong salted shrimp pero kaunti lang. Tapos i-blend mo lang yan at ilipat mo na to sa malaking lagayan. Dito naman sa sticky na ginawa ko kanina, kaunti lang yung nagamit ko dito kasi marami pala akong nagawa. Tapos ito naman yung chili flakes na ginamit ko. 2 klase to. Ito yung flakes, tapos ito naman yung powder. Lalagay ko lahat sa comment section kung saan ito nabibili. Tansyahin mo lang kung gaano karami yung lalagay mo dito at kung gaano kaanghang yung gusto mo. Pero yung nilagay ko nga dito ay 1 cup na powder at 1 cup din na flake. Mas masarap sa kasi may sipa talaga. Tapos syempre yung kulay nakakatakam. Okay na to, lagay na natin yung carrots, Korean radish, onion leeks, tapos haluin lang natin to ng maigi. Kapag na-coat mo na yan, pwede mo na ilagay dito yung napa cabbage.